2024. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Madam Chair, can we begin the video again because the audio was not clear at Please the beginning. replay and please max the volume. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Honorable Sendanya. Maraming salamat, Madam Chair. I'd like now to ask some questions to the NBI. Gusto ko po magtanong sa inyo tungkol po doon sa inyong affidavit of investigation. Particularly, I'm referring to page 28, ng inyong pong affidavit of investigation. Nabanggit po dyan kasi yung inciting to sedition. Baka pwede pong very quickly lang, in layman's terms, ano po ba ang elements ng crime na inciting to sedition? NBI may answer. Our legal officer during that time is Attorney Intel. She will address the question. What is the name of the legal officer, Director Matibag? Attorney Intel Malikad. Attorney Intel. Attorney Intel, you are Yentel, recognized. What is that, Director? Yentel. Attorney Yentel is recognized. Attorney Yentel, Madam Chair, the question for the NBI which will be answered by Attorney Yentel is, mention po dun sa page 28 na ating affidavit, yung inciting to sedition. Para lang po matulungan din yung ating po mga kababayan na nanonood sa atin ngayon, ano po ba ang elements ng inciting to sedition? Good afternoon, Madam Chair, to the members of the committee. As stated in the affidavit of investigation prepared by the National Bureau of Investigation, the following are the elements of inciting to sedition. The offender does not take direct part in the crime of sedition. The offender uttered seditious words. And number 3, the utterance of seditious words is done by means of speeches which lead or tend to stir up the people against the lawful authorities or to disturb the peace of the community, the safety and order of the government. Posible na umanong ma-impeach sa susunod na 2 linggo si Vice President Sara Duterte ayon sa isang miyembro ng House Justice Committee. At hindi gaya ng naunang impeachment complaint laban sa Vice, imbes na 7, posibleng 4 na lang daw ang articles of impeachment. Nakatutok si Jonathan Andan. Pinatay ako, patayin mo si BBM. Naniniwala si Bicol Si Saro Lisa Party List Araneta. Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, na posibleng ma-impeach na si Vice President Sara Duterte sa loob ng susunod na 2 linggo. Sabi ni Ridon, hindi anya mahirap makakuha ng kailangang 1/3 o 106 na boto mula sa mahigit 300 kongresista. Ang expectation po natin dyan, within the next 2 weeks, we will have transmitted to the Senate and we have impeached the Vice President. Yung source of confidence natin would be the evidence presented during the proceedings itself. Kung noong nakaraang taon, 7 ang articles of impeachment laban kay Duterte, ngayon sabi ni Ridon, 4 na lang ang tinitignan nila. So, yung main naman po ay unexplained wealth, bribery, yung pong confidential funds, misuse, at ito po nga threats against the President. So I think diyan po talaga iinog yung pong mga talakayan at articles of impeachment po natin. Sinusubukan din namin hinga ng pahayag si House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro kaugnay nito. Kapag na-impeach si Duterte at ipinasa na ang articles of impeachment, agad daw magko-convene bilang impeachment court ang Senado. Pero sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa isang pahayag, baka sa Hunyo pa simulan ang trial.
Aabutin pa kasi ng 3 linggo ang mga proseso bago ang trial gaya ng pagpapadala ng summons at reply, preliminary conference para sa stipulations at posibleng marking of evidence. Yan din ang sinabi ni Senate President Tito Soto. Tingin ni Soto, pinakamatagal na ang huling linggo ng Hunyo na masimulan ang trial. Huwag lang daw magkaroon ng mga delaying tactic. Ayaw naman magkomento ng mga abogado ng bise sa sinasabing timeline sa impeachment. Nasa discretion na raw ito ng Kamara at Senado habang sila patuloy na imomonitor ang mga susunod na mangyayari. Sabi ni Ridon, may 7 kongresista ng pinangalanan si Luistro na posibleng bumuo sa bagong prosecution team na uusig kay Duterte sa Senado. Pero paglilinaw ni Redon, hindi pa yan pinal dahil kailangan munang pagbotohan ng impeachment sa plenaryo bago sila makapili ng mga kongresistang tatayong prosecutor. Bukod sa mga kongresista, kukuha rin sila ng mga private prosecutor. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.